Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Pilipinas kong hirang. Sa mga pagpalarang gabi sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang tawag ng puso, Kawali Coronel. Ngayon, ang kakausapin naman natin ay isa sa mga pinakabiktima ng sikat na troll na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Alam niyo ba mga ka-inclusion, itong biktima sa pagkat, itong biktima niya ay isang PWD. PWD, Intellectual Autism. Ang pangalan niya ay Vera Francisco. So, ating makausap si Vera sa kanilang interview. Magandang gabi. Good evening, Sir Wally. Magandang gabi rin. Tara, maaari mo ba maisalaysay kung paano kayo nagsimulang nag-away ni Jundan Ramirez? It's the point because I'm just excited about the new mall in Santa Rosa. That's an SM Super Mall. There is an SM Mall in Santa Rosa, but that's SM City Santa Rosa. But what I'm just talking is that new SM Mall will be located in near Nuvali, the road going to Tagaytay. And the only part that I became a member since May 2017 in Skyscraper City. And by this point, that there are some two members of Skyscraper City that they are from Fairview, Quezon City. They don't want, ayaw niya nang marinig yung word na premiere sa bagong mall ng SM sa Santa Rosa na SM Santa Rosa Yulo. Ang ayaw lang po kasi ng dalawang bashers yon, yung they're not bashers, but they're two forumers in
Fairview, Quezon City sa skyscraper city, taga Fairview, ayaw lang marinig yung premiere sa SM Santa Rosa Yulo kasi sabi daw ng mga dalawang foreigners, wala, hindi naman yata official yun, sabi hearsay yun. Ayaw lang banggitin yung premiere kasi because of those two members of Skyscraper City na taga Fairview na wala pang announcement ng SM. So, ang sinasabi nila, pero sinabi ko possibility, pero kasi dahil sa Nuvali. Pero ang sinunod ko naman, pero ngayon, si Jordan Ramirez, natdatnan ng dalawang member yung sa dalawang member ng Skyscraper City na taga Fairview. Hindi naman sila bashers, pero pinapaano lang yung sa tawag dito, huwag mo nang gamitin yung premiere sa SM Santa Rosa Yulo. Tapos si Jordan Ramirez, gusto sa akin, di daw nang nainit ng ulo. Tapos pinasasabihin na huwag mong gamitin yung premiere kasi matatnan ng ibang forumer. Kasi gusto ko lang kasi premiere yung SM Santa Rosa Yulo kasi competition sa Nuvali. At parang I'm not going to SM South Mall or SM Mall of Asia. That's what's my opinion about it. Okay. So, yun na nga. Papasok naman tayo ngayon sa ating main topic. Itong Jordan Ramirez, ginagawa niyang troll farm na yung kawal ng inclusion. Ano ang masasabi mo regarding doon at paano kaya yun, kailan kaya titigil tong hinayupak na Jordan Ramirez? I'm sorry sa wording na rin ha. So, that's the point. Si Jordan Ramirez kasi, kung anong gusto niya, gusto niya sumunod. Gusto niya siya ang sumunod. Gusto niya po sa Skyscraper City. Tapos tinawagan akong troll. So, pag hindi yan tumigil, mabait siya sa Skyscraper City. Pag yung member ay hindi ako, kasi nabana ako sa SSC yung January 2020 dahil kay Jordan Ramirez. At saka pinagsasabihan ko lang I'm just disciplining Jordan Ramirez of not, this was the time, until he learns a lesson. So, with Jordan Ramirez, ganun naman siya. Kapag ang gusto niya, halimbawa, sabihin niya, salamat Jordan. Sa iyo dati, sabi ni Jordan Ramirez, sige, salamat Jordan. Singit ko lang. Sa tingin mo ba, si Jordan Ramirez ay isang bakla para sa'yo or talagang nananadya laang? Ganito naman kasi yun si Jordan Ramirez, minsan mabait siya pag-post ng mga pages ng post sa Skyscraper City tungkol sa Santa Rosa, Laguna. Kasi naman po tawag dito, si Jordan Ramirez, ang mga pinapost niya puro tungkol sa probinsya ng Laguna, yung mga shops, mga restaurants. Pero, nung the time ng by August 2018, may nag-post si Jordan Ramirez ng mall na parang, kasi yung sinasabi ko, yung under construction po yung under construction po yung Robinson's Galleria South. Kasi Galleria. Kasi yung isang Robinson's Galleria dun sa may Ortigas, nako-compete niya yung SM Mega Mall. At yung isang Robinson's Galleria na nasa Cebu, kino-compete niya yung SM Seaside City. So, ang sasabihin ko to, kung may Robinson's Galleria South, dahil hindi pwedeng SM Center ang i-compete. Tingnan mo yung nangyari sa SM Center Muntinlupa. Nahina ang kita. Pero yung essential stores tulad ng hypermarket, pati yung Miniso, sikat na brand yung Miniso. So, ano yung Miniso, by the way? Ano yung Miniso, by the way? Miniso is a specialty store. Meron lahat yan sa SM at sa Walter yan. Lahat ng SM Supermalls, pati Walter Mart,
Kasi yung SM Center Muntinlupa, may Miniso. Ang pinaka-essential at pinaka-sikat na stores, yung mga laging madalas pinupuntahan ng sa SM Center Muntinlupa, mga essentials lang. Tapos yung hypermarket, tapos yung mga Miniso, kasi mayroong mahilig doon yung show ng Cartoon Network na Weavers, tapos Adventure Time, yung mga stopper, yung mga doon sa Miniso. Okay. Mabalik ko lang, Tera, yun nga, yung kay John Dan. Sino-sino pa yung mga, bukod sa atin, sino-sino pa yung mga pinagbabantaan nitong gunggong na John Dan Ramirez na to? Bukod sa ating dalawa. Si Andres. Si John Dan Ramirez. I'm just going to be giving discipline to John Dan Ramirez. I'm just telling Andres, giving Andres the profile to John Dan Ramirez. And I told Andres, tell John Dan, don't attack me. Because he attacked me on January 2020. And then, nadat na ni Ian Lopez. Sinabi daw ni Ian Lopez sa akin, yung pinost niya sa, pinost ni John Dan na private message. Yung Ian Lopez, ito ba ay nasa Autism Society Philippines? Tama ba ako? At siya ba yung presidente rin ng Self Advocates doon? Yes, ano po siya? Anak po siya ni Miss Catherine Lopez. Okay. Miss Catherine Lopez ay taga Autism Society, presidente ng Autism Society of the Philippines, Laguna Chapter. At meron pang isa pang Skyscraper City account ng si Carl Magnovilos. Ang Skyscraper City name ni Carl Magnovilos, the highway advocate. Yung profile picture niya, The Sims 4, tapos ABS-CBN, the Service of the Philippines. Wow. Actually, meron pala akong magiging kabarkada dito na isa pa na mahilig din sa highway. Pasabi na lang yan kay Carlo Velosa kung sakali. Regards na lang sa kanya. Anyway, tuloy mo yung kwento about kay John Dan. Okay, at the time, August 20, 2018, ito po yung nag-post si John Dan Ramirez ng tungkol sa SM. Nag-post siya ng pangalan, SM Center San Pedro. Sabi ko, hindi pwede, malulugi ang Robinson Rodriguez. Kasi alam kong nung the time na wala pang official announcement ng SM na SM Center, yung baka sa Bacale, maging SM City, marireraise ng SM yun kasi nangyari na yan sa SM Center Muntinlupa eh. So, nung na-realize niya ang SM Center Muntinlupa na may Galleria South, nahina ang kita. So, if I'm not sure if SM Center Muntinlupa would upgrade to SM City, like what the SM Molino did at SM Valenzuela. Dati, SM Center Molino yung SM Molino. At SM Center Valenzuela yung SM City Valenzuela. SM City na ngayon yung Molino at SM City na ngayon yung Valenzuela. So, on this point, I told John Dan Ramirez na mag-SM City yung ang sabi niya, sabi kasi ni John Dan Ramirez, yung SM Center na sinasabi niya, sa may lote ng sa may malapit sa Westlake College, sabi niya Pasita. Kaya I told John Dan Ramirez not to use SM Center kasi mag-aaway lang at saka ayoko lang masira ang kompetisyon kasi tingnan mo nangyari, what happened to SM Center Muntinlupa? Nalugi na nga dahil sa Robinson's Galleria South because I know that Robinson's Galleria South is parang social tapos yung SM Center Muntinlupa ay parang essentials lang. And then the point, nung si John Dan Ramirez ay sumuway sa sinasabi ko, wag gamitin ang SM City, wag gamitin ang SM Center. Eh, dinidisiplina ko siya ng SM City San Pedro. Tapos tapos sabi ni John Dan Ramirez, binanata ng SM, ayaw ko. Tapos sabi niya, uy, baka mag-tiktik ka na dyan, tapos smile, tapos nakangiti na emoticon pa. Tapos ginagaya ko yung isang skyscraper city informer ko, yung inaano ni si John Dan Ramirez sa SM Santa Rosa Yulutred. Binabanata ng pinipost niya yung picture ni Vice Ganda. Tapos sabi ni John Dan Ramirez,
Tapos minaban niya, tapos sinabi niya na ganun tawag dito. Yung isang yung pangalan, Luis 4083. Yung Luis 4083, hindi ko lang kung saan. Basta nagpo-post po siya ng mga pictures at ng tungkol sa Robinson's Galleria South. Tapos si Luis 4083, pinagtawanan si John Ramirez kung anong tao siya. Tapos yung the time na tawag dito, yung kasi yung gumawa kasi ako ng logo ng SM Santa Rosa Unidad on the Thread kasi it's only a plan and rumor lang, hindi yan official ng SM. Pero sinabi ko, baka mag-possibility na premiere. Sinabi kasi ni John, wag kong gamitin yung premiere at that time. And noong August 23, yung ang daming ng mga flood posts, ng mga away natin ni John de Ramirez, nag-apologize na ako, tapos si John de Ramirez bumana. Tapos, this time, So, ang ibig mo sabihin, ito si John Dan Ramirez, ikay nag-apologize, siya ay bira ng bira. Tama ako. Tama ba ako? Sensya na po. Natutulog po kasi yung mga hihinaan ko na lang boses ko. O sige, okay lang. Hinaan mo na ng konti para ano tayo. Sige, continue. Sige, tawag dito. Yung sinasabi kasi, tawag dito, noong August, noong time na yun, natatnan ng ilang mga foreigners ng Skyscraper City yung away natin. Nabana si John Dan Ramirez for 1 year sa Skyscraper City. Tapos nag-send siya ng comment sa akin sa free message. Minura ako sa Facebook. Tapos sabi daw niya, tapos nagalit daw siya. Gusto niya SM Center at gusto ilagay sa Pasita. Yun lang sisira ang competition. Yun ang ayaw ko. Tapos nagalit si John Dan Ramirez. Tapos sabi daw niya, tapos sabi ni John Dan Ramirez, sabi niya sa message, nagagalit ako kapag nag-post siya ng SM Center. And then time na yun. Tuloy lang. Mga March 2019, nung na-release ng SM Prime Holdings yung PDF file na may offers supplement, March 2019, meron ng SM San Pedro Celis. At itong si John Dan Ramirez, sinabi daw niya, good for a community mall. Pero ang problema kapag community mall, parang tulad ng SM Center Muntinlupa yan. I don't want it to be a community mall. I want it to be at the full-scale mall para ma-compete sa Galleria South. Kasi ang alam ko, pag full-scale mall siya, ang full-scale mall ay parang doon sa may lote sa, wait lang, can I actually share my screen? Wait, I'm going to show you the Google Maps. Sige, go ahead. Sandali lang, nag-loading yung Google Maps. So, meron ako nag-share ng screen eh. Okay, eto, wait, sandali lang. Sabi ito po. Ito yung sinasabi niya dito. Sabi ni John Dan Ramirez, nung away kami, sabi ko, ito yung pinost niya yung sabi kasi ito po yung hindi pa, March 29 pa ito, nag-away po kami. Okay, so this time, December 2019, nung PDF file, so, ito yung sasabihin ko, ito yung, I'm just going to the website of SM Prime Holdings. Sponsor lang muna natin sa SM ha, kasi nandun yung logo eh. Okay, so ito yung corporate disclosure. So makikita natin. Bubuksan natin yung dalawang PDF file dito sa ito yung verified ng SM to. Okay, sandali lang. I'm waiting for the other pages to load. Sandali lang ha. Ito. Okay. Ang isa dito, wait lang. Ito yung March 2019 na PDF file. Okay, ito yung March offer supplement. Ito. Itong PDF, this PDF file, sabihin ko San Pedro. Wala pang nakalagay kung ano siya, SMC, diba? Pero tingnan mo yung disbursements nito. Tingnan mo yung, ito yung parang budget ng construction updates. Tapos ito, yung 219 baka mag-increase kasi sila. So, ito yung time before mag-pandemic. Hindi pa nalalam kung may pandemic na to. So, ito ang sinasabi niya, hindi ko alam.
Kung sa San Pedro nga tapat, SM Mall, Super Mall, kasi sa may Pasita, sabi niya, feasible yung lot doon. Sabi ko, wag SM Center doon. Eto, 290 na siya. So, dito next naman, is in PDF ka ng SM. Sandali lang ha. Nung natat na ng SM, na SM Center na siya, tapos yung disbursements ay parehas din yung 332, tapos wala pa, hindi pinagawa. Sabi ko kay John Ramirez, not in Pasita, so I want to find another something in Google. Wag po, sabi ko kay John Ramirez, wag po kasi dito sa lote na ito. Kasi dahil dito, ayun no, Robinson's Galleria South. Tingnan mo, alam mo kung bakit, tingnan mo yung isa dito, yung ito yung SM Center Muntinlupa. Wait lang. Ito yung SM Center Muntinlupa. Ayan, yan yung SM Center Muntinlupa. So, SM Center Muntinlupa. Actually, ito yung isa dito yung sa SM Center Muntinlupa. Anong exact address ni SM Center Muntinlupa? Sabi ko kasi, ang SM Center Muntinlupa kasi ay malapit kasi sa San Pedro. Wait lang, sandali lang ha. Wait lang, ito. Ayan, yung isa dito, former ng Skyscraper City, sabi niya, ito, sabi kasi, tingnan mo, ay, sabi ng itong Dalaboy, sabi niya, I have a friend who works for the SM Group. He told us that SM Muntinlupa is the lowest earning SM mall in the Southern Luzon area. He also said that SM Hypermarket is the only saves the entire mall. Kasi yung SM Hypermarket dun sa SM Center Muntinlupa, yan po yung essential po sa, yan yung pinaka-essential niya. Essential kasi yung SM Hypermarket sa SM Center Muntinlupa. Sabi, ito pa. Robinson Galleria South is a big threat for SM Bunti. Kasi tingnan mo, SM Center Muntinlupa. Hindi kasi naiintindihan ni John Ramirez. If you want to build an SM Center Mall in Pasita, then it may be like this. It may be like SM Center Muntinlupa again. Sabi ko, wag doon. Neno nang nandun na sa prime of release na to. So, I told John Ramirez, pinilit ni John Ramirez na dito daw itatayo. Pinilit ni John Ramirez na dito daw itatayo. Tapos nila pinulot. Tapos, hindi pwede. Sabi ko, no. Ayun ang sinasabi ko. Tapos sabi ni John Ramirez, may bakod na daw. Wait lang, mamaya na po yan kasi mamaya sa Google Maps. Ito po, so, ang sinasabi ko na po kay John Ramirez, there may be another lot in San Pedro. Wait lang, isa, sabi naman ng isa dito, sa, yung isa ko pang, sabi daw hindi nasasabi daw hindi sa, sandali lang, naglo-loading yung page. Wait, ito na. Sige. Ayan, yung sabi ni page ni Ramirez? Anong pangalan niya ni Ramirez dyan? Sa skyscraper na yan? Itong, kasi yung Jordan, yung JFox 7586, yung kanyang temporary account na ban po siya noong August 2018. Ito po yung account nito. Wait lang. Jordan 2383. So, ito. Wait lang. Ito na. Ito po yung account. Sana makarating to kay Jondan Ramirez. Pahiyain natin siya para hindi yung pagiging troll niya. Sige, tuloy mo. Okay, sabi nga. Yung isa dito, wait lang. That was another former city. When, ayan, look at, sinabi ng isang, sabi ni Condo Hunter, yung ito, most likely, ang magiging pangalan ng mall na to. There's a possibility na talagang gawing premier since napaka-stiff ng competition sa area. You see,
Napaka-stiff ng competition sa area. I-zoom in ko lang, ha? You see that that's because of Robinson's Galleria South. And here, here katika, no, oh, okay, 17. Okay. Okay, na. Ayan. Itong sinasabi ni Luis 48, yung sinasabi ko, yung binabash niya si John Ramirez sa SM Santa Rosa Unit Red, yung sinasabi, yung post niya si Vice Ganda, and sabi ni itong Luis 483, I think it's more about the size of the mall. They will not name SM City if it's as small as SM Centro Muntinlupa, as Robinson's already built there. Ayan, San Pedro Laguna. Yan yung Robinson's Galleria South. Ito, a smaller and lesser quality mall than just consider how the SM Group is building malls in difference with existing SM Dasmariñas versus Robinson's Dasmariñas, SM Seaside versus Robinson's, yung Robinson's, yung isa pang galeria. Ayan, SM Santa Rosa versus Robinson's Santa Rosa. Ito, wait lang. Yan lang katapat lang ng Star Mills. Ayan. Look. It's not ayan. Maybe, wait lang. It's in the next step. Sandali. Okay, ayan. Yung sinabi ni Condo Hunter, sabi daw niya, yung future site daw dito sa may St. Pedro Calungsod Chapel. Sabi to, sang barangay ito, exact location, sabi niya ito, so hindi pala sa tabi ng Shapoy sa terminal ng share. Hindi, yung sinasabi niya, yung hindi sa Pasita, tingnan mo sabi ni Sky Higher, it's just a hearsay lang naman ito, kasi hindi parang, pag kumain sa center shop, parang alam ko tawag dito, hindi yata ma-build near Galleria South. Parang naniniwala ko dito. So, ayoko lang kasi tayo yung SM Center sa Pasita kasi dahil sa Galleria South tulad sa SM Center Butilupa, ito pa. So, hindi pala sa tabi ng Shopwise. So, sabi niya, baka naman sa San Antonio, yan o sa Langgam. Tapos, eto, nabuhay yan. Sabi niya, eto, tama na po, that's not mine. Bro, I'm resigned. Wala. Sabi niya, feasible in Landayan. Pero sinasabi ng Luis, pero hindi pa alam ng location niya. Pero sinasabi ni Cotton, kung SM Center siya, dapat dun sa hindi sa, wag sa may malapit sa mall na masyadong mataas ang kompetisyon. Sabi ko, wag sa Pasita kasi mas sisira lalo ang SM. Competition. Yun ang, ito pa, may isa pa. Sabi, yun yung isang, ito, the 36, hindi na tunay na pangalan, taga Fairview siya. Sabi niya, na SM Center Imus ay parang pagkatulad, yung SM Center San Pedro po kasi baka matulad sa SM Center Imus, hindi nakatayo sa highway. Ito, sabi niya, ito yung sinasabi ni, if ever man malagay man sa dulo ng San Pedro, ito sinasabi niya, possible location sa ganung setup could be the one beside the Southview Homes 3 along San Vicente Road na nasa tapat ni ng Chris Santimum. And then, pwede naman to siguro, kung SM Center siya, kung maniniwala tayo sa, dapat sa, yan. Hindi lahat ng mas, baka pwedeng doon ilagay. Sabi daw, yung sa, nakita natin yung sabi niya, sabi kasi ni John Ramirez, nag-wow siya na may SM Center na sa San Pedro. Sabi niya, nagtanong siya sa Pasita. Sabi ng isang engineer doon, hindi pa niya kapisado ang location, pero ang alam ko hindi sa Pasita itatayo. Sabi daw, it's in a different location in San Pedro. Pero si John Ramirez, bumanat na naman ng Pasita na wala pang announcement. At ang problema ko, ayoko sa Pasita nang dahil sa Galleria South. Wait lang, sandali. Saan ba yung sinasabi niyang Southview Homes 3? Wait lang. Southview Homes, ayan, San Vicente. Yan yung sinasabi ng isa dito. Pwede ba to? Ang alam ko dito,
Hindi pwede kasi merong parang isa. Wait lang. Ano masasabi mo dito, Sir Wally? Feasible ba ang SM mo dito? Pero parang tawag dito, yan yung sinasabi niya. Malabo yan. Kasi, tingnan mo ang Oo. kalye. Tingnan mo ang kalye. Ano yan? Feeling architect. Kasi, wait lang. Sandali lang kasi. Kasi ganun po kasi yun. Ito po yung tinamo yung itsura ng kalsada sa SM Center Imus. Sabi ko kay John Ramirez, baka maging ganitong mall, sabi ko. SM Center. Yan ang sinasabi ko kay John Ramirez. Kasi tingnan mo yung saan itinayo yung SM Center Imus. Wait, ito yung SM Center Imus. Tingnan mo, tinayo ang mall, tingnan mo yung kalsada, ito yung Nia Road. Ang SM Center Imus ay itinayo sa NIA Road o Nia Road. Tingnan mo yung kalsada. Tingnan mo yung kalsada ng sa SM Center Imus. Anong masasabi mo? Parehas ba ang size ng sa may San Vicente tsaka dito? Mas maliit yung pinakita mo kanina. Yeah, pwede pa yan. Yan, pwede naman kasi yun. Kasi tingnan mo, look. Ayan. Kasi sabi daw niya, ito sabi ni St. Pedro malungsod sa San Pedro, Laguna. Wait lang. Langgam, San Pedro, Laguna. Ito. Ayan, ito yung sinasabi ko. Sabi daw, ito yung sinasabi niya St. Pedro, Calusog. Ito yung St. Joseph the Patriarch Church. Oo. Ito yata sinasabi in front of St. Pedro, Calusog. Yan yung sinasabi ni Condo Hunter. And sabi ko kasi, as you can see, parang pwede yata ang SM mo dito kasi yung parang SM Center Imus yung itsura, look. Ang alam ko kasi kulay asul yung fence dito eh. Okay. Pwede ba siguro to? Oo. Kasi nandahil po yan sa Pure Gold. Tingnan mo may 7-Eleven pa. I think pwede feasible dito ang SM mo dito. Baka dito itatayo. Pwede yan. Kasi malayo siya sa sobrang malayo kasi siya. At tingnan mo, ito Pure Gold. Ito yung Pure Gold San Pedro to Robinson's Bedelia South. Okay. Tingnan mo. Wow. Okay. Wait, mali. Wrong location. Okay. Pure Gold, sorry. Wait lang. Dami kasi Pure Gold dito sa... Oo nga. Masanay tayo sa Pure Gold. Sige, anyway. Ito, wait lang. Ito na. Sige. Na uli, ha? Okay, ito. Ayan. Malayo na siya. Pwede. Ang layo. Sobra. Yan, i-request ko lang yan. Kasi sabi, yan yata ang sinasabi na, wait. Ito, Southview Homes 3. Yung sinasabi, wait lang. Ito yata, okay. Wait lang ha, Southview Homes 3. Mas malayo din, Southview Homes, San Vicente Road. As you can see, medyo malayo. Parang SM Center Imus na din. Kasi ito yung sa Imus Cavite. Ito yung ito. This is SM Molino. This is the highway of SM, highway ng Imus Cavite. Tingnan mo, merong
Robinson's Mall makikita ko dito. Saan Robinson's? Ayan. Kahit ito, sa Nia Road naman tinayo eh. Ayan. Parang, yan ito, wait lang. SM Center, Imus to Robinson's Place. So, ang pagkakalam ko, medyo malapit naman din, pero ang SM Center Imus kasi sa subdivision tinayo eh. Parang pwede na siguro to kasi hindi na po pwes, kung pagkakaalam ko dito, ay nako, magalit ka dito sa mall na to. Ito. Ito. Ang sabi ni Jondan Ramirez, yan. Sabi ni Jondan Ramirez, ang gusto ko lang kasi pag mga SM City, baka pwede dito. Pag SM Center, huwag dito. Kasi masisira because of this one, Galleria South. Pinili ni Jondan Ramirez na dito daw itatis. Tapos nag-message pa sa akin, sabi daw sa tapat ng Shopwise, tabi ng Shopwise. Ito yung Shopwise, so sabi ko, no. Wow. Kumbaga, nagmamarunong talaga. Talagang nagmamarunong talaga siya. Itong gunggong na estupido na Jondan na to. Alam mo, itong si Jondan, sige. Not here. Ayoko dito itayo yung SM Center. Sisira tayo sa Galleria South. Sandali lang ha. Sir Wally, wait lang ha. Okay lang. I'm going bubuksan ko muna yung Google Earth, okay? Sandali. Sa isa pa. O sige. Mag-ano muna tayo siguro. Siguro mag-ano muna. Magsasalag siya. Ay, sige. Okay. Go. Google Earth. Iba kasi yung technology na. Yan. Okay na. Las Piñas yan. Ito. Ito ba ay lawa ng Laguna? Yes. Okay. Okay, this one. Sabi ni Jondan Ramirez sa conversation ni Andres. Go to Pasita, there's already a fence. May bakot na. Sabi daw ni Andres Layo, sabi daw wala na. Ito, makikita ko. Tingnan mo, 7:15. Ayan, tingnan mo. Nung June 2020 kasi, June 2020 nasabi niya may bakod sa conversation ni Andres. Ito, makikita mo dito. Tingnan mo ha. Tingnan natin maigi. Wala, puno, bahay. Dito, wait lang. Dito? Ay, ano na nga ito? Try natin dito. Nasa ng bakod. Ang sabi ni Jondan dito daw eh. Tapos, ayan. Wala. July 15, 2020. Look. Wala, di ba? Tingnan mo yan. Tingnan mo yung kagunggungan talaga nito ni Jondan. Alam mo, sa totoo lang, piling architect eh. Alam niya, nakikialam siya. Palitan kaya niya si John Padapok. Wait lang, sandali lang ha. Sige. Yung sa isa pang, yung sinasabi niya, ayoko lang kasi gusto ko ang SM sa Premier Brand. Yan ang Nuvalia. Sabi ko kay Jondan Ramirez. Sabi ni Jondan Ramirez, dito daw yung yung location ng SM Santa Rosa, Yulo. Ang pagkakaalam ko, Premier to kasi gawa ng malapit siya sa Nuvalia. Ito Ito. You may see there na mayroong expansion yung Solenad. Ito yung sabi ni Jondan Ramirez. Solenad for expansion to eh. We have went to that land nung parang Christmas, New Year, festive Christmas lights yung 2017. Ayan. If you go to there, look at this.
Wala pa siya. Yan yung ginagawa yung parang park ulit. Tapos, Festival of Lights. Yung, ayan, natakpan ng ulap. So, is there any parang nahanap ko yung view noong December. Ay, wait lang. Ito. Parang wala na. Yan yata yun. Ito yung dito po ako nag-aaral ng college. Ito yung Adventist University of the Philippines. Wait. Ito yung dito ako nag-wait na. Tama ba? Yeah, dito ako nag-aaral dati. Huwag natin isali ito kasi hindi makasali sa topic natin. Tapos okay. Okay, yan na yun. Meron bang ibang any other questions? Sige, may iba naman. May iba tayo. What do you think, ano kaya sa palagay mo, in your opinion, ang political view ni Jondan Ramirez? Siya ba ay isang pro Duterte o siya ba ay isang liberal? What do you think? Hindi ko lang alam kasi ang hindi naman siya nanood ng politics. So, Jondan Ramirez always posts about anything in Laguna, even Santa Rosa. Mga EK, mga SM Santa Rosa, mga Bistamo Santa Rosa, mga Ayala Santa Rosa, mga Robinson, any part of place of Santa Rosa, Laguna, or anywhere in the province of Laguna. Basta puro Santa Rosa mga pinapost na sa skyscraper. Wow. Sige. Isang tanong na lang bago ka matulog. Ano ang masasabi mo in 1 minute? In 1 minute, ano ang masasabi mo kay Jondan Ramirez? Ano ang dapat na baguhin sa kanyang ugali? Okay, so sana po Jondan Ramirez. Wait lang. Kasi magkaan tayo. Wait lang. O sige. Ano yung sa tanong ko in 1 minute Okay. Okay, Jondan Ramirez. If I were you, I know about this situation. Sana maintindihan mo. I am not disrespecting your opinion. I'm only giving you advice. We respect your opinion, but wag mong ikalat sa ibang foreigners yan. Kung itatuloy mo sa Pasita ang SM Center San Pedro, hay naku po, baka matulad yan sa SM Center Montego, but ayoko mangyari yan. Marirealize ng SM ang Galleria South at gusto ko lang, kung SM Center nga, wag naman dun malapit sa Galleria South. Sana maintindihan mo, I'm not disrespecting your opinion. I'm only giving you advice. Sana Jondan Ramirez, tanggapin mo na lang yung sinasabi ko. Kung nag-away tayo sa Skyscraper City, pasensyahan mo na ako. Hindi ko gusto mag-away. Kung naban ako, hindi ako nasaktan. O lumayos lang ako para mawala ang init ng ulo ko. Sige, yun lang po, tapos na. Ay, nakomute pa ako. Okay, ito, follow-up question na lang. Meron bang sa palagay mo, may trabaho si Jondan Ramirez? Tinatanong ni Rodelio. Hindi ko alam. Kasi, ang trabaho niya, wala siyang trabaho para alam ko yung ginagawa ni Jondan Ramirez. So, he's posting places in Laguna. That's his job, I think. Kasi puro post niya, puro Santa Rosa eh. Okay. Anyway, maraming salamat sa iyong oras at sana mag-ano tayo muli. Anything else na
maipapromote ka? Okay lang. Yung nakita ko na yung SM Prime Holdings, kung maglalagay ka ng commercial, lagyan mo na yung yung commercial ng SM Markets. Sige. Madali lang. Hindi, before you sign off, lagyan mo na muna yung mga test card ng sinend ko sa Hansen Inclusion Pilipinas, yung mga color bars, yung mga kawal ng inclusion bago mag-ending. Para lang ganun din sa mga sign off ng mga estasyon. Ganun yung ginawa ko sa Open Arms. Ay, sige, check ko. I-check ko na rin. Sige. Okay, sige. Salamat na marami sa'yo at sana sa ulitin. Sa Okay, ulitin na bye-bye. lang. Sige, bye-bye. Okay. Bye-bye. Sige na. Okay. Ito ang sasabihin ko sa inyo dyan. Sa lahat ng mga tao. Lalo na dito kay Jondan Ramirez. Ikaw, Jondan Ramirez, ano ba ang gusto mo mangyari talaga sa mga taga-HNI? Ay sa mga ang gusto mo diba mangyari, lahat ng mga tao ay gagawin mong troll. Hindi ka naman inaapakan ng mga tauhan ko. Diba? Hindi ka naman inaapakan ng mga trabahuan ko sapagkat ikaw mismo napakagulo mo. Sabihin mo sa iyo to ha. Sabihin ko sa inyo to, Jondan Ramirez. Ikaw, Jondan Ramirez, masyado ka ng pabibo. Pabibo ka pa. Ayaw mo pang aminin ang iyong pagkakamali. Kaya ka sinipa eh. Tapos, itong kasama ko, si Tera, humihingi sa iyo ng sorry. Ayaw mong tanggapin. Anong gusto mo mangyari, ha? Ikaw ay sinto-sintuhin mo na lang kami. Baka kami mga tanga, mga gunggong. Pinagtatawanan mo kami. Anyway, mga conclusion. Nag-extend tayo ng ilang minuto dahil lang dito sa Parato ko, Jondan Ramirez. Tomorrow, meron tayong isang malaking pasabog kay Jondan Ramirez na dapat ikabukingan ng lahat at higit sa lahat ang pagiging makating mga dila at mga kalokohan niya, mga kagunggungan at higit sa lahat yung mga pinaggagawa niya, lalo na yung mga pinagsasabi nila. So, ang advice ko lang dito kay Jondan Ramirez, ilan niya na yung pambubuli sa mga PWD. Kapag oras na ikay umatake na naman sa mga kapwa kong PWD, sa kapwa PWD, ikay makakahungha at para kang hunghang. Alam mo ba yung salitang hunghang, Jondan? Ikay isang sanggano at ikaw ay isang bubo na walang kwenta. Nagbibigay lang sa'yo ng payo yun, yung alaga ko dito, minasama mo. Hindi mo dapat masamain sapagkat ikay tao rin naman yung mga nagkakabali. Sige, anyway. Medyo nag-overtime tayo ng konti na yun at magpapaalam na tayo. Ako si Wally Coronel, iniibig ko ang Pilipinas.